Teammates, magandang umaga and welcome to Treasures of the Game. Ngayong araw, part 2 ng ating interview. Kasama ang ating guest collector. Siyempre, ako ang inyong host na si Rafael Bandairel. At kasama natin ang ating resident subject matter expert na si Dr. Michael Rico Messina. Doc, pakilala uli natin ang ating guest for today. Magandang umaga mga teammates at welcome ulit dito sa Treasures of the Game. At ngayong linggo kasama ulit natin sa part 2 ng kanyang interview ang ating jersey collector na si Sir Rap Arca. Sir Rap, magandang umaga. Magandang umaga po. Gandang umaga din po, Sir Rap and Doc Lito. So, Doc and Sir Rap, nung una nating episode, NBA ang tinalakay natin. Pero syempre, nakikita nyo naman teammates yung mga nakalatag sa ating display. PBA naman tayo, Doc. Ang pinaka-ano po kasi is Pure Foods fan po ako ever since. So, ang idol po dyan si Cap Alvin Patrimonio. So, meron kang jersey ni... Meron po. Ito po yung replica jersey ni Cap Alvin Patrimonio. Ito yung rookie jersey niya. It's a dual sign. Sign sa harap, sign din sa likod. Hindi lang makita eh. Yan. Pero, Sir Rap, kanina pa natin tinatalakay na yung dual signed jerseys. Pagka ganito ba, mas mataas ang value niya sa mundo ng pangongolekta? Hindi ko po masabi kasi hindi ko po siya binebenta. Pero siguro po. Kasi dalawa yung Kahit isang side pwede mo i-display, ano, Doc? Tama. Oo. Pero, Sir Rap, bago ang lahat siguro, tanong na rin natin, bakit si Alvin Patrimonio yung nakakuha ng attention mo nung una pa lang kayo nanonood ng PBA? makuha po kasi siya galing and then makuha rin po ako galing. So may connection pala. Connection doon and then yun nga, katulad ng kay Granfield, nice guy. Mm. He's a nice guy, kahit anong gawin mo sa kanya, hindi siya gumagante. Mm. Yun, ganun po. So, He lets his play speak for itself. Oo. sino po masasabi natin ganyan ngayong, kumbaga sa landscape ngayon ng PBA tsaka ng NBA? Siguro sa PBA muna, sino kaya yung ganun, Doc? Si Junmar, masasabi natin? Pwede. Kasi, No? oo. Isa po siya talaga, Oo. mga ganun na. Kung makita niyo po lahat ng mga nangyaring gulo, Oo. nasaan siya? Out talaga eh. Out talaga si Junmar. Malay. So, actually, pag tinitingnan natin to, parang mini Hall of Fame exhibit na to ng PBA. Kasi kung titingnan mo yung mga pangalan ng mga jerseys na nandito, Aras, Elterbrand, Cadiva, Patrimonio, Fernandez, Abariento, Siap, lahat sila member nung 40 greatest ng Pasok PBA. Oo. Pero ngayon, Doc, papunta tayo sa 50 greatest naman sa paparating na 50th Golden Anniversary Season ng PBA. Malapit na sa April 9 na yung Golden Anniversary ng PBA. So ito, Sir Rock, tinitingnan ko itong mga jersey. Itong dalawang to, di ba, kilala sila bilang Fast and the Furious ng Ginebra noon, si JJ Helterbrand at Mark Cadiva. Paano nyo na-acquire itong dalawang jersey na ito, Sir Rock? Si Mark Cagiwa po, merong nag-open na isang milk tea shop, nabalitaan ko siya. And then pinuntahan ko, hindi ko alam kung pupunta siya. Pero ang nakalagay kasi sa ads nila, nandun si So may team break. parang hint Ah. na pupunta. So, baka sakali ako. And then di naman ako nabigo. Andun talaga siya. Which is, isa siya sa mga mailap hanapin na player. Tama. Pero, And then, ito si Helterbrand. Dinalaw ko po siya dun sa headquarters nila sa PBA mo. And then yun, napasign ko. Actually, 5 jerseys na napasign ko kay Helterbrand. Sir Raf, marami tayong mga great players dito. Sino pa sa mga collection mo? Yung gusto mong i-highlight ngayon? Anong jersey dito? Nakalatag. Yan kay Ito. Idol Papa Bear, Yun. Benji Manhas. Ito po yung katulad ng sinuot niya nung rookie season niya. So yan po yung rookie season niya. So yun ay Ito yung 1989. 89. Ito po yung season na nanalo siya ng Rookie of the Year and also MVP, which is siya lang ang meron. Paano nyo naman po na-meet si Benji para mapapirmahan yung jersey? Meron pong food
stall or food business na siya ang model. Mm. So, inabangan ko rin din siya ng mga 2 to 3 hours kung darating siya o hindi. Dumating naman siya. Then, napasign ko naman sa kanya with inscription, Rookie of the Year MVP 1989. So siguro talon tayo sa 90s naman, yung Team of the 90s ng Rookie of the PBA. 90s, Grand Slam ng Alaska. 1996, MVP Grand Slam. Yani, the Flying, Yani Abarrientos. So siya yung shortest PBA player na nanalo ng Ng MVP. MVP. Oo. Napasign ko to sa isang basketball clinic na guest naman siya. Actually, dalawa to, isang white at isang red. So yan, papakita mo Siyempre. yung sarap. Idol El Presidente, Mon Fernandez. Wow. Ito naman, napasign ko sa isang business meeting with him. Mm. Yun, dinala ko tong jersey niya. Actually, ayaw nga niyang mag-sign lang. Ayaw niya maglagay ng inscription. Oh. Which is, nirequest ko, pwede kong lagyan ng 4 times MVP and El Presidente. Wow. Nalagyan po, napagbigyan po tayo. Mula sa koleksyon ng mga NBA jerseys at cards hanggang dito sa mga PBA jerseys at cards din. Sir Rock, maraming salamat sa pag-guest dito sa Treasures of the Game. Thank you din po, Doc. Thank you din po, Sir Rock. At dito nagtatapos ang episode ng Treasures of the Game. Maraming salamat sa panonood mga teammates. Until next time, ako po si Dr. Michael Rico Messina. At ako si Rafael Banderel. Salamat sa The Hobby Stadium para sa ating venue. At teammates, next week, tune in dahil meron na naman tayong guest collectors na makakasama sa ating susunod na episode. So until next week mga teammates, dito po ulit tayo sa Treasures of the Game, sharing treasures. Sharing stories.